may kumakatok sa ating pinto. Madali lang silipin kung sino. Pero ang pamilya ni Noel nang apalit sa Pampanga. Madalas daw may nambubulahaw sa kanilang malalakas na katok. Ang problema, hindi nila malaman kung sino ito dahil hindi ito nagmumula sa kanilang pinto, kundi sa kanilang dingding. Pag pumupukpok, para nasa loob mismo ng wall, talagang buhay na buhay yung pukpok. Ang akala namin, may kinukumpuni dito sa likod namin. Tapos pinapabayaan namin, hindi namin gaano pinapansin. Pero medyo mga ilang araw na, paulit-ulit na. Inabot ng linggo, buwan, taon na. Yung may imagine mo nga, yung may hawak sa martilyo, tapos yung ipupupo niya. Wala siyang oras. May umaga, may tanghali. Lalong-lalo na yung bandang alas 12. Yung tunog pa naman, ay kakaiba. Nung una, inakala raw nilang ang katok mula sa ingay ng kanilang mga kapitbahay. Lalo't ang mga bahay sa kanilang lugar magkakadikit. Yung katabing bahay nga namin. Tito Boy, meron kami naririnig na bumupukpok dito sa pader na malapit sa inyo. Nakakahistorbo. Tapos sabi niya, parang sinasabi mo na sa akin na parang bumupukpok ba kayo? Wala nagpupukpok dito. Wala akong makikitang mag-iingay dito. Itong wala yan, ang kapalo, hindi na namin binakbak to para nga sabi ko, baka makaabala na naman sa kabila. Sasadyain ko ba yung kakatukin ko ng madaling araw to para takutin ko yung mga pamangkin ko, di ba? Nantitrip? Hindi siguro kasi kung nantitrip, ang lakas naman po siguro man-trip nung mantitrip na yun kasi madalas alas 2 ng umaga. Dekada 70 pa nung itayo ang bahay na ito ni Noel. Ayon sa kwento ng mga matatanda, bago ito i-develop at gawing subdivision, kilala raw ang lugar sa tawag na Pulong Bungo. Marami raw kasing bungo ng tao na nahukay rito dahil ang lugar dati raw sementeryo. Maraming puno, maraming dayami, konti lang ang bahay. Pag nasa harap ako ng computer ko, mararamdaman ko lang parang may humihipong ganun sa ulo ko. Mas gusto ko pa magpakita sa akin, wag lang yung nakatago. Ang kakaibang pangyayaring ito sa bahay ni Noel, natiis nila sa loob ng mahigit 3 dekada. Hanggang nito lang September 13, napuno na sila nung sa kasarapan ng kanilang tulog. Nagising sila nang muli na namang nanggambala ang misteryosong katok. Panooring maigi ang kanilang nai-record. Wala ang kakatok. Yun na. Wala naman. Sa takot ang misis ni Noel na si Angelita, napadasal na lang. Jesus name. Open me to receive Hanggang gantihan nila ito ng pukpok gamit ang screwdriver. Pero ang pangangatok ayaw pa ring umawat. Nangyayari yun, malapit na yung undas. Minsan na rin daw nila itong pinatignan sa albularyo. Ito ang pangalan, Ruben, sabi niya. Hindi ko yata kilala yan. Ano pumasok sa isip ko na may mas nauna sa amin. Baka ang nature ng trabaho niya siguro, karpintero. Samantala, habang ini-interview ng aming team ang anak ni Noel na si Ryan, narinig nila mismo ang misteryosong pangangatok. Pakinggang maigi ang susunod na eksena. Opo, sir. Yung
kanina narinig ako. Tapos, nung lalabas po sana, kukuha ako ng baso. Tapos, nung lalabas po sana, kukuha ako ng baso. Na ano niya po, sir? Nakakabay sa amin. Kanina pa po, sir. Narinig ko na rin po siya kanina, sir. Merong oras nun po na lalabas po ako, mga umaga po yun. Kuha ako ng baso kasi inom nga po ako. May nakita po akong nauna sa akin na pumasok, naka-duster. Akala ko po yung lola ko. Pagtingin ko nga po dito, pagpasok ko, wala naman po pala akong kasama. At hindi lang sunod-sunod na katok ang kanilang narinig. Yan bang kumakatok ngayon yun yan? Na ano niyo po, sir. Tapos, nung lalabas po sana, kukuha ako ng baso. May kasama na ring sit-sit. Duster po. Dahil dito, sa kailaliman ng gabi,